Agawin kaya natin siya. See? Cookies! Uy! Michelle, sa akin yan! Bakit mo kinukuha? O sige, bibigyan ko kayo. Share tayo, di ba? Michelle! Ano mo? Kasal? Talaga? Bakit? Ayos ka lang? What? You accepted his proposal? Ano namang nakapagtataka doon? Eh, boyfriend ko naman yung tao. Pilar, you're doing it for all the wrong reasons. Pilar, tanggapin mo ang sing-sing na to bilang simbolo ng aking pagmamahal. Pinapangako ko na pagsisilbihan kita, aalagaan at mamahalin habang ako'y nabubuhay. Jude, tanggapin mo ang sing-sing na to bilang simbolo ng aking pagmamahal. Pinapangako kong magiging mabuting asawa ko sa'yo. Tatanggapin ko din ang mga taong mahalaga sa'yo at mamahalin ko sila tulad ng pagmamahal mo sa akin. Salamat. I pronounce you man and wife. Mga kasama, ang bagong kasal. Sina Mr. and Mrs. Richard Jude Cross. Palakpan natin. Congratulations. Lola! Oh, congratulations, anak! Anak! Mami! Jude! Jude! Pumurol na ba talaga ang brains mo? Pinakasalan mo talaga yung karinderya girl na yan? Sorry, Natasha, pero huli ka na ata sa balita. She's now actually the best chef in the country, di ba? And, of course, the most adorable wife in the world. Do you know what you did, Jude? Hinaluan mo ng bopis ang isang sophisticated French dish tulad mo. Bakit hindi mo kaya subukan yun, Natasha? Para malaman mo kung gaano kasarap mahaluan ang bopis. Oh, Natasha, if I were you, I wouldn't waste my time. Huwag mo na siyang patulan. He's not worth it. Anyway, Jude, good luck sa inyo. To the success of your marriage, because we're quite sure that you're not going to be successful in this case anyway. You both make me sick. Sick. Bopis pala, ha? Wow! Ano? Pasok na tayo sa loob. I am a restaurateur. Meron po akong restaurant in the city and it is doing very well. I am more than financially capable of providing for all of my niece's needs. I have full civil capacity in legal rights, kaya I think that I am more than morally fit to be Cookie's legal guardian po. At ngayon po nakapag-asawa na ako sa isang babae pa po na malapit sa puso ni Cookie. Alam kong mabibigyan ko siya ng maayos na pamilya. Oh, that's a lie. Come on, Jude. Why don't you just admit it? Ginagamit mo lang si Cookie. What? You're a businessman. Using children as cook and staff is a publicity stunt you actually started. Kaya nga kumikita ang negosyo mo dahil ginagamit mo si Cookie bilang kusinera. Ingaalipin mo siya. And that's child labor. Hindi totoo yan, Jude. Kayo nga ang umaapi kay Cookie. Kayo ni Natasha. Pinahihirapan niyo yung bata habang ginagastos ninyo sa sugal at sa piso ninyo ang pera niya. That's a lie. Every cent we spend on Cookie. Yan ba ang barkada mo? Yak! Pareho niyang biskotso. Anong biskotso pinagsasabi niyo? Huwag mo na silang patulan. Naaway ka siguro ng mga yun, oh. Oo, pero pinababayaan ko na lang sila. Kasi malapit na ako umalis dito. Ano nga ba nangyari kanina sa korte? Ayun, parang sinisiraan ni na Auntie Natasha si Tito Jude dun sa judge. E di siraan mo rin. Ang ibig ko sabihin, siraan mo rin. Mari, sabihin mo sa kanila na walang ginagawa masama si Kuya Jude.
Tama si Isko. Mas matutulungan mo pa ang Tita Jude mo pag ginawa mo yun. Mas madali ka nila makukuha sa mga Auntie Yvonne mo. Jude will never be a suitable guardian for Cookie. He's used to a very carefree lifestyle. Actually, ngayon lang nga naging successful ang kanyang business, but his previous attempts at the others were utter failures. So, anong alam niya sa responsibilidad, di ba? As far as I know, he's never been in any serious relationship with girls. In fact, I'm surprised kung bakit siya nagpakasal kay Pilar. And I wonder for what reason. Dahil nagmamahalan kami. No kidding. O gaya ba ni Cookie na ginagamit mo rin ng asawa mo para mapakita mo sa amin na responsable ka at pwede ka maging padre ng pamilya? Hindi ako manggagamit ng tao. Counsel, restrain your client. Jude, please. You can speak when it's your turn again. So what I'm trying to say is, Cookie has been with us all this time, and I love her like a daughter. And you know, we give her all she wants. She has food on the table. Dahil dyan sa katabilan mo, hindi ka kakain ngayong gabi. Narinig nyo? Huwag mong papakainin tong batang to. Maayos ang kanyang tulugan. Elma! Dali mo ang batang yan sa maid's quarters. Wag po! Ayoko! Ayoko! Buti nga sa'yo, alila ka lang. Diyan! Diyan ka! Diyan ka! Diyan ka na mabasa. Ayan, ayan, gamit mo. Pinapasyal namin siya. She can do whatever she wishes. Kahit kailan, hindi na kita ibabalik. Maawa na po kayo sa akin! Ayoko po dyan! Auntie Natasha! Ayaw mo ba? Auntie Natasha! Ayoko Ginawa po ko nga dyan! yan para sa'yo eh. Pasok! Diyan ka sa loob! Aray! Tama na po! Mawawalan niyo po ako dito! Ayoko po dito! Maawa na po kayo sa akin! Diyan ka sa loob at hindi ka pwede umalis dyan hanggat hindi ko sinasabi. Kaya ako, mahal na mahal ko si Cookie. At ikamamatay ko kung mawawala sa akin ang aming pamangkin. So, Judge, I ask you for your consideration because I will truly appreciate it if you would grant me custody over her. I am more suitable as a guardian than Jude Cruz. Eh di siraan mo rin. Ang ibig ko sabihin, siraan mo rin. Mari, sabihin mo sa kanila, walang ginagawa masama si Kuya Jude. Tama si Isko. Mas matutulungan mo pa ang Tita Jude mo pag ginawa mo yun. Mas madali ka nila makukuha sa mga Auntie Yvonne mo. Nagsisinungaling po siya! Nagsisinungaling po si Auntie Yvonne, Your Honor! Lahat po ng sinasabi niya hindi totoo! Cookie! My dear niece! Anong pinagsasabi mo? You see? You see? You see how Jude has brainwashed her? That's true, Your Honor. In fact, even this Pilar has brainwashed the kid. Akala niya tuloy masama kami sa kanya. Hindi totoo yan. Ang sabihin nyo, talagang salbahe kayo. Yung mana lang naman ni Cookie ang pinag-iinteresan nyo eh. Kaya nyo siya sinasaktan. Dahil baliwala lang siya sa inyo. What a disgrace! Pwede ba tigilan na ninyo ang pagbe-brainwash niyo sa pamangkin ko? Totoo naman po lahat ng mga sinasabi ni Ate Pilar eh. Talaga naman po sinasaktan niyo ako. That's a lie! Cookie, maaari bang bawiin mo ang lahat ng sinabi mo? Bakit ko po babawiin? Eh totoo naman po lahat ng sinasabi ko eh. Sinasaktan niyo naman po talaga ako. Nagsisinungaling ka, Auntie Yvonne. Bawiin mo ang sinabi mo. Kung hindi, Hayaan niyong magsalita ang bata. Sige, Cookie. Magsalita ka. Sinasaktan po nila ako. Pinapalo. Pinagtatrabaho. Kinukulong. this is not true. Pwede ba tumahimik ka na? Excuse me, young lady. Let me set this straight. Nandito tayong lahat, hindi lang para dinggin ang mga sinasabi nyo. Ang importante, marinig natin ang panig ng bata.
Ano na po yan, Tito Jude? Ate Pilar, sigurado po kung papaluin ni na Auntie Natasha at Auntie Yvonne pag nagkaroon sila ng pagkakataon. Shhh! Tahan na, Cookie. Hindi na mangyayari yun. Po? Malaking tulong yun pagsasabi mo ng totoo kanina, Cookie. Ngayon alam na ng judge na sinasaktan ka ng Auntie Yvonne mo. Malaki na ang chance na kakampihan nila tayo. Talaga po? Oo, Cookie. Konting hintay na lang siguradong mababalik ka na sa amin ni Jude. Sana nga po, Ate Pilar. So it's true. Sinasaktan nga ninyo si Cookie. How could you do this to the child? Eh ano naman sa'yo? Ikaw ba yung tatay ng bata? This changes everything. Sa paglalantad ni Cookie ng katotohanan ay pinalabo niya lang ang chances ninyo na mailaban ang case na ito. Well, kung magaling kang abogado, gagawa mo ng paraan. You will teach us how to manipulate our lies so that they'll come out to look like the truth. Well, unless he's really stupid. Baka hindi mo kaya pinapagawa namin sa'yo. Hindi ako magtatagal sa profesyong ito kung hindi ako mahusay, Miss Natasha. Really? Well, then prove it. At titriplehin ko ang bayad namin sa'yo. Ay! Ano ba? Bakit yung tinapon? Michelle! Annabelle! Di ba sinabi ko sa inyo, tigilan nyo na yung mga ginagawa niyong ganyan? Siya naman mo ba kasalanan, Nanay Flor? Napakasinungaling mo. Kitang-kita kita eh. Ikaw ang nagbuhos na kayong dalawa ni Annabelle, kaya linisan nyo yan. Si Cookie na lang po. Alam mo, matagal na akong nagpapasensya sa inyo eh. Pero talaga napakatitigas ng mga ulo ninyo. Nandito kayo sa poder ko, hindi lamang para bigyan ko kayo ng makakain, matutulugan, matitirhan. Nandito kayo para turuan ko kayo ng disiplina at ng tamang pag-uugali. At kasama na dyan ang pagsunod sa utos na nakatatanda sa inyo. Kaya, linisan ninyo yan. Ngayon, ito nga ron, hayaan mo sila rito. Pasensya ka na. Salamat po, Nanay Flor, ha? Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo eh. Alam mo, tama ka. Hindi ko dapat kinukonsente ang kasutilan nitong mga to eh. Oh, bakit? May problema ka ba? Kumusta na yung custody case mo? Yun po. Nangako po si na Tita Pilar tsaka si Tito Jude ko na sa kanila daw ako ibibigay na Judge Ballesteros. Pero mukhang nahihirapan na po akong paniwalaan sila eh. Kasi po, promise sila ng promise. Tapos mukhang hindi naman po matutupad. Tsaka po, mamaya po baka hindi maniwala sa akin si Judge. Huwag kang paghihinaan ng loob. Eh, kung ganyan, sinabi mo na ginagawa naman ng tito mo ang lahat. Sinasabayan mo pa ng dasal. Eh, sigurado ako matutupad yung mga pangako niya sa'yo. At saka, huwag kang mag-alala, paniniwalaan ka ng judge. Basta, patuloy ka lang. Ha? Salamat po, Nanay Flor. Talaga, Pilar? Ibig mo sabihin, nagsalita talaga si Cookie? Sinabi niya dun sa judge na sinasaktan siya talaga ni Natasha at ni Yvonne? Ganun na nga po. Oh, madali na matatapos yung kaso niya kung gano'n. Oo nga. Eh, kamusta naman si Cookie, te? Ayun, nagpapakatatag. Sana nga matapos na lahat to para naman bumalik sa normal yung buhay ng bata. Sana nga. Ito, Nico. Teka, tulungan niyo muna ako ilabas yung mga inumin. Ano na? Kumusta na? Kumusta ang married life? Okay naman. Wala kaming problema ni Jude. So far. Nico. Sorry, shouldn't have said that. Pero Pilar, gusto ko lang malaman mo na kung may problema, anytime, nandito ako para sa'yo. Salamat.
Ay, good morning Good po. morning. Ako po si Melosita Diaz. Naalala po ninyo, ako po yung social worker na na-assign to check on Mr. Jude Cruz. Maari po ba namin siyang makausap? Sandali lang po. Jude! Gising ka, Jude! Ay! Sandali lang po. Jude, gising! Jude, si Mrs. Diaz, yung DSWD. Social worker. Ay! Miss Diaz, ay, sorry, good morning. You caught us unprepared. Dito kayo natutulog sa labas? Kasi po, nainitan po siya nung nag-off yung aircon po sa loob. Kaya dito po siya lumipat. Kaya po, lumabas ako dito at sa sofa ako natulog. Ganun nga, nice, honey. Dito po natutulog. Parang may kaliitan ho itong lugar ninyo. Kung sakaling mapupunta si Cookie sa kustodiya ninyo. Actually nga po, alam namin yun. Sa totoo nga po kami ng wife ko naghahanap na po kami ng bahay para if ever, ma-accommodate namin yung pamangkin ko. Di ba, honey? Yes, honey! Toothbrush ka muna kasi. This is the favorite room of Cookie in the house. Hindi na ako magtataka, Miss Ledesma. Parang kwarto ng prinsesa ito. But of course, like I said in the courts, mahal na mahal namin ang aming pamangkin. That's why we treat her like a princess. Alam mo kasi, yung Jude na yan, binibrainwash lang si Cookie. Kaya tuloy ang tingin ng pamangkin namin, pag dinidisiplina namin siya masama. Exactly. And the report that you will give Judge Ballesteros should include that, Mrs. Robles. Huwag kayong mag-alala, Miss Ledesma. As the social worker assigned to check on you, I'll be objective in my report. And so far, nakikita ko namang mabuti ang kalalagyan ni Cookie pag sa inyo siya napunta. I agree. Hindi totoo yan, Judge. Hindi ko sinasaktan ng pamangkin ko. I mean, look at us. We can't even hurt a fly. Siya na lang ho ang natitirang alaala ng nasira kong kapatid. At ayoko pong lumaki siya sa poder niya na Ibon. Sa akin po ito, madam. Sigurado po kayo? Only for the sole purpose na hindi ka makikipagtulungan kina Pilar at Cookie. At hindi ka tetestigo laban sa amin. Nagkakaintindihan ba tayo, Elma?